nandyan kayo. Maraming salamat sa inyo. Alam ko marami sa inyo ang siguro sa inyo nanggaling yung nabudol na term. Pasensya na kayo. Hindi ko talaga alam na ganito ang mangyayari. Of course, diba, sino bang gusto na ganito ang mangyari sa bayan natin na hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Ang expectation ko talaga was that, well, we start to become a superpower, no? Hindi lang yung a sick man of Asia. So, ganun yung expectation ko, and kamali ako. Kaya pasensya sa humingi ako ng pasensya. BP question, with this recent incident na in-invite kayo, maayos naman kayong humarap sa Congress, maayos na humarap sa Congress si Attorney Lopez, tapos biglang may ganitong harassment na nangyayari sa kanyang buhay. Will you still allow any personnel from OVP na imbitahan ulit ng Congress at maging ganito ulit ang effect? Alam niyo kasi ma'am, kung ako lang talaga, hindi na talaga. Alam niyo, klaro naman na kung ano yung motibo nila is paninirabang. Kasi kung mag-imbestiga ka ba naman ng confidential funds, bakit yung Office of the Vice President lang, bakit DepEd lang, daming opisina na merong confidential funds. Kung ikaw ba naman si Franz Castro, diba? Bakit babanatan mo yung Office of the Vice President for confidential funds? Ang dami namin na merong confidential funds. At ito pa, sa bilyon-bilyon na nakawan sa gobyerno, alam niyo yung lahat. Sinong magnanakaw ng 150 million at 500 million? A total of 650 million plus 125. Sino magnanakaw ng mga watog sinsiliyo? Diba? Kaya nga ganun yung amount kasi it was based on because it was based on planning. Kung ano yung buwan-buwan na trabaho. Diba? I mean, why was not the request 1 billion, 2 billion, 3 billion of confidential funds? Why was it 500 million? Kasi yun yung planning sa trabaho. Why was it 150? Sino magnanakaw ng 150 ngayon? Magkano na nanakaw ng mga congressman ninyo? Naku po, may Bilyon. Daang bilyon. Daang bilyon. Naku po ma'am, sa totoo lang, nagtatrabaho po ako sa gobyerno. Dati, hindi ko na kinaya. Hindi ko na po talaga kinaya yung bad government. Kaya po talaga nag-resign ako. Ganun pa man ako, personal ko pong binibigay. Yes! Galing pa po kami bataan. Kasi kami po biktima ng droga, yung mga adik-adik na yan. Ako po si Yumi Santiago, yung tumatayo po ngayon na kauna-unahang biktima na lumabas for former president, na tinatanong kasi nasaan ang biktima ng mga drug users and addict. I was molested before when I was young. So ako po, tumatayo po ako ngayon para sa inyo. Maraming salamat. Dapat hindi nangyayari yun. Opo. Kasi pinapayagan ng dati. Panahon pa nga, nabanggit ko na nga po sa vlog, panahon pa ho ng tatay ng presidente natin, naging adik na po yung kapatid ko. Natigil po sila nung panahon po ng President Duterte. Ngayon, nung nawala po si President Duterte, siya na po nagsibalik na naman po yung mga adik. Kaya nakakatakot na po talaga. Nakakatakot na po talaga. Oo. Sa totoo lang ma'am, kung maalala nyo, di ba galing akong Hinoo? Oo. Kasi meron kaming OVP Thanksgiving event doon. May lumapit sa akin doon ma'am, isang nanay. Sinabi niya sa akin, Inday Sara, meron akong complaint. Tapos sabi niya,
ang anak ko, addict. Ang anak ko, may kaso. Sinurrender daw ang anak ko thinking na magbabago siya sa loob ng kulungan. Ngayon, ang anak ko nagbebenta sa loob ng kulungan. Nakakatakot na po. So, sobrang sama ng loob niya kasi she had to give up yung anak niya, ipasok sa kulungan thinking na this will teach the person a lesson, my child a lesson. And then it turns out, sobrang disappointed and frustrated siya kasi nalaman niya nagbebenta sa loob ng droga yung anak niya. Hindi ganitong klase yung bansa ang gusto natin. Walang may gusto ng ganitong klaseng bansa. Pero ma'am, gusto po namin ipaalam sa inyo ng buong pamilya namin. Yun nga po yung sinasabi ko sa social media na isa po ang pamilya ko mula sa uncle, sa tatay ko mismo, nakapagbagong buhay po dahil po sa administrasyon ninyo at ng buong pamilyang Duterte. Hanggat may Duterte, wala pong gustong magdroga. Yun po ang ang takot nila sa pangalang Duterte. Kaya po yung suporta po sa inyo hanggang sa ibang bansa, hanggang langit po. Sabi nga po, mamatay mabuhay, tutulong at tutulong pa rin po kami sa Duterte. Yes. Yes. Thank you sa suporta ninyo at thank you sa paniniwala ninyo sa trabaho namin. At maraming salamat dahil sa kabila ng sobrang daming black propaganda at paninira, nandyan pa rin kayo. Tinanggalan kayo ng budget. Mahigpit pa rin yung suporta ninyo. Tanggalan ba naman kayo ng budget? Gusto ko naman. Well, yes, nasagot ko naman na yan. Sabi ko na kahit anong budget yan, pagkakasyahin namin yan. Pagkakasyahin namin yan. Kasi kahit nung mayor ako ng Davao City, kulang naman lagi yung budget eh. Pinagkakasya lang namin lagi. Nagbabayad pa kami ng loans ng city government of Davao. Ito, mas lalong kakayanin namin ipagkasya dahil wala namang binabayaran na utang ang Office of the Vice President. Napakasimple nyo po. Pero yung nakita ko kung congresswoman na nakarelong mga Hermes, mga sino ba yun? At saka yung Atras Abante, at saka si Kim Bulay ba yun? Si Kim Bulay, si Abante, yung MPA, yung sinasabi si Chapusit. Ben, maganda ng mga higaw ho nila eh. Hindi na nga bagay ang OOA nyo, oy. Tingnan nyo naman po yung Vice Presidente, napakasimple. Ma'am, hindi kasi mahalaga sa akin ang mga material na bagay. Maaga kasi ako parang merong realization sa buhay ko na tangina, lahat ng gusto ko hindi nabibili ng pera. Basta may ganda. Kaya wala akong sa personal na bagay dahil talaga ganito na lang, gusto ko maging doktor dahil gaano dami ng pera ko, hindi, naging abogado ako. Pinapasalamat ko sa Diyos na naging abogado ako, pero yung gusto ko sa buhay ko, gusto ko doktor. Kahit gaano kadami yung pera, kahit gaano ka mamahalin yung mga relo ko, sapatos ko, damit ko, sasakyan ko, hindi pa rin eh. Hindi yun yung gusto ko eh. Gusto ko maging doktor, hindi siya magbili ng pera. Diba? Pero ma'am, ako po isa lang kasiyahan. Pwede po payakap. Oh, payakap ko na. Diba? Yan ang ating BP. Bibi Sara, Yes, sir. bakit po ito ginagawa sa mga Duterte, particular na sa inyong mag-ama? Ano po ba ang inyong nakikitang dahilan? Well, lagi sinasabi sa akin, ito, hindi ito sa akin. Kaya ito, okay lang. Thank you. Galing ito kay dating Speaker and Senate President Manny Villar. Sabi niya sa akin, hindi ka titigilan. Kasi threat ka sa lahat ng gusto ng magpresidente. Hindi lang ni Martin Romualdez, hindi lang kung sino pang mga nag-iisip dyan na gusto maging Pangulo, sa kanilang lahat. So, kung ikaw yung nauuna,
lahat sila, ikaw yung target nila para mapababa ka. Pagkatapos mo, sila na rin yung mag-aaway hanggang merong isang lalabas na maiwan, matirang matibay. Yun yung sabi niya sa akin. Kaya doon din ako may realization na hindi pala talaga ito titigil. Kasi wala pang eleksyon eh. At sa totoo lang, hindi nga natin alam kung may darating pa na eleksyon dahil dyan sa kagustuhang mag-tsa-tsa. Dahil merong isang ambisyoso na hindi naman siya mananalo sa eleksyon. So ang gagawin niya, papaguhin ko na lang ang konstitusyon. Dahil hindi ako mananalo ng popular vote eh. Malabo. Yan talaga yung plano. Kaya huwag niyo pong pababayaan ang Pilipinas. Kasi sa inyo kami aasa kasi kawawa ang buong Pilipino. Kaya ngayon kung iiwanan niyo pa kami, sino pa ang tatayong totoo? Wala na. Kasi wala na po tayong pagkakatiwalaan. Kasi siya lang ang nakikita natin lumalaban. Na sana naman lahat tayong mga Pilipino, magkaisa na tayo, magwelga na tayo, patansikin na natin yung presidente. Bibi Sara, magandang hapon po. Si Dr. Maniti po, lead convener ng MAISU. Gusto ko lang kung ipaalam sa inyo na masayang-masaya po ako kagabi nung magmura kayo. Kaya maglaban yung bansang bayan ng Pilipino kasi kawawa po talaga kami. Kung mapupunta na naman kami sa leader na bangag. Oo, pero nandun pa rin ako sa hindi magandang example sa mga bata ang magmura. Kaya hindi nyo talaga ako naririnig magmura. Yes. Last night was an exasperation. Ma'am, di naman po masagawa yung radio eh. Kaya Masamang magmura kung pangit ang nagmumura. Maganda ang nagmumura, may karapatan. Magmura. May malalim na dahilan. May malalim na dahilan. Kasi ninirepresenta po ninyo, Bibi Sara, yung sambayan ng Pilipino na disappointed na masyado sa gobyerno ito. Kaya nung nagmura po kayo, parang kami ho yung nagmumura talaga. Mundo, talagang magmamalapit. Pero Milyo, Bibi Sara, may nakahanda po ba kayong demanda ngayon sa mga... madaming hinanda yung mga abogado, pero ako yung, for lack of a proper term, nagpusifut ba, atras abante sa pagkaso. Kasi, alam mo yun, parang iniisip ko, baka kung pabayaan naming matapos siya, yun yung sinabi ko kay Attorney Lopez. Sabi ko, i-endure mo lang, matatapos din yan. Baka pag pinabayaan namin, matapos na lang siya, makabalik kami sa trabaho namin. But sa ngayon, nagsabi na siya sa akin na gusto na niya talaga mag-resign. Hindi niya daw kaya yung nangyayari sa kanya. Kasi hindi niya daw matanggap na maayos siya na tao, maayos siya magtrabaho, multi-awarded ang syudad ng Davao dahil sa working relationship namin, very good working relationship namin. Meron kaming magandang division of labor sa trabaho. Politika sa akin, administration sa kanya. Pero hindi niya daw talaga kinakaya. Kanina, sinasabi niya, ibalik niyo na lang ako sa nanay ko. But then, sabi ko sa kanya, hindi din kasi natapos yung check-up mo. So, sabi ng mama mo, tapusin mo yung check-up mo kasi hindi natin alam kung may something is wrong with you. But yun yung sinasabi niya sa akin kanina. Mag-resign na lang, then gusto na lang niya bumalik sa nanay niya, sa bahay ng nanay niya kasi doon siya nakatira. Follow up lang po. Kasi yung nabalita namin magdedemanda si Pangulong Duterte kay Trillanes, tuwan-tuwa po kami. Baka gusto nyo rin kaming pasayahin. I-demanda nyo naman yung
buong liderato ng Kongreso. Si Trililay. Matutuwa po kami. Christmas gift po sa amin. Gigil na kasi kami na magkaroon ng action. Sabi nga ng Pangulong Duterte, buang daw yun. Nag-aalala din ako actually kay Pangulong Duterte kasi may edad na, tapos mahina na yung tuhod kung nakikita nyo, na natural sa mga may edad, mahina. Ganun din kayo, ma'am. Hindi pa halata. Kasi ang tagal mo na nakatayo dyan. Pwede mo magtanong, sabi mo kasi sa mga nangyayari, until 2028 pa po yan. Kami po, bilang mga supporters ng Duterte, especially po sa inyo, sa nakikita po namin, parang ayaw na po namin tumagal pa ng 2020. Kasi hindi talagang araw-araw po ang mga balita, kung makikita niyo po, grabe po talaga. Patayan dito, hold up doon. Tsaka ngayon po, Mga kidnapping sa mga nakikita po bata. natin sa Kongreso mismo, convicted, pakukulong sa Bugano. Di ba po, parang iba na po talaga nangyayari sa bansang Pilipinas. Kaya kami po nag-uusap na hanggang kailan tayo maghihintay ng mga taong bayang may hirap. Lalong na tayong pinahihirapan ng gobyerno ito. Dapat siguro, no, as people who are in discontent, who are frustrated, who are exasperated tulad ng nangyari sa akin, who are angry, dapat siguro i-demand natin sa pamahalaan kung ano ba yung dapat para sa ating bayan. Kasi sa ngayon, hindi naman natin nakikita. Pero alam natin lahat kung ano yung gusto natin makita, diba? So dapat i-demand natin yun sa pamahalaan na ibigay siya sa bayan, sa taong bayan. So yun yung sa tingin ko dapat natin gawin. Tayo dapat yung nagbabantay. Tayo ang mata. Kaya nga, May question po ako, ma'am. VP, ano po Kung sakasakali po, naririnig tayo ng bangag ng presidente, nakipag-negotiate po siya sa inyo, nagkaroon po ng mga settlement agreement. Ang tanong ko lang po namin, makikipag-areglo po ba kayo sa nangyayari po na to sa bansa natin? Hindi ako tao na nagpapa-areglo. Hindi ako. Yes! Alam nyo, ang ginagawa naman nila sa akin ngayon is sinaharas nila ako, tinetreten nila ako. So, ang isa pang pwede nilang gawin is offeran ako ng pera. Paano nila ako offeran ng pera? Hindi nga nabibili ng pera. Ang gusto ko, diba? So, anong areglo ang makukuha nila sa akin? Pagkatapos nung nangyari sa akin, sabi ko nga sa inyo, di ba, politician ako. Politiko, sira na talaga yan. The moment na pumasok ka sa politika, sira na yung pangalan mo. Kasi laging may kalaban. Lagi kang may kalaban. Oo, mahirap talaga, ma'am, maging politiko. Kaya hindi kakayanin lang ng Ma'am, ayaw ko magpolitiko. Tulong-tulong tayo. Pero, unfortunately, hindi siya nabibili ng pera na magsasabi ka lang na bibilhin ko na ayaw ko maging politiko. Sa inyo lang namin nakita yung totoong Kaya ka, VP, so strong ka, pero kayang-kaya mo yan, VP, dahil kailangan ka po ng mamamayang Pilipino. ano na po siguro ma'am ang magiging next move na po natin with all of the turn of events na balak nga po nila na idala nga po si Attorney Lopez po sa Women's Correctional Facility. Ano na po siguro ang next na po natin na gagawin, ma'am? Well, yes, sa ngayon, ang ano naman is, inaano namin lahat ng kung ano yung requirements ng doktor, lahat doon ng tests na gusto nilang gawin, ginagawa nila ngayon sa taas. Nag-discuss kami ng lawyer ni Attorney Lopez, and then initially
sa kanya is gusto niya talaga gawa ng paraan or ng reklamo man lang, kay reklamo, at the very least a complaint to somewhere na makikinig na wala talagang tumulong sa amin kagabi. Humihingi kami ng tulong kasi hindi namin alam paano siya tulungan si Atty. Lopez. Kasi nga hindi namin alam kung nahimatay lang ba siya, it's a heart attack, hindi na namin alam. So, humihingi na kami talaga ng tulong kagabi. Wala talagang tumulong sa amin. Tapos yung isa pa is yung pagnanakaw ng cellphone. Yung dalawang cellphone. Kung hindi pa ako nag-threaten doon na magpa-file ako ng robbery, hindi nila ibabalik yung cellphone. At sobrang, panlilin lang. Kasi nung naghanap ako ng cellphone, binigyan nila ako ng cellphone. Buong akala ko, yun na yung cellphone na hinahanap ko. Matagal ko pa nakausap si Nicole na tinanong ko siya, ito ba yung cellphone mo o cellphone ni Laika? Kasi isang phone lang ang binigay sa akin. Sabi niya, hindi ko kilala yung phone na yan. Alam mo yun? Bakit mo pa kami linlangin na magbibigay ka ng... Diba? May tanong po rin Bakit ako. mo kami gaganunin? Kasi di ba nag-aalala tayo pare-pareho? Baka tumatulong sa dating kinulong pa sa, nakalimutan ko po si Benigno Aquino, dati kinulong. Yung doktor ho ba natin ho dyan, talagang doktor ho natin. Baka mamaya doktor ng kalaban, madali naman si Atty. Lopez. Sana po pabantayan din po si Atty. Lopez sa loob. Yan yung kanina nire-request ko sa media and sa inyong lahat. Kasi hindi ko na rin talaga, tulad ngayon bago ako bumaba, nakatulog ako ginising lang ako kasi madami daw nag-aantay sa baba. Hindi ko na rin kaya na bantayan siya. So, kanina sa media, hindi ko pwede hatiin yung katawan ko na iiwan kay Laika, yung kalahati. Tapos yung isa, mag-i-inspect doon sa taas, magtatanong sa doktor kung anong gagawin, ganito, ganyan. So, tulungan ninyo ako na bantayan siya. Yes, ma'am. Well, yun lang naman yung hinihingi. Ma'am, final comment na lang po siguro po on House Speaker po Martin Romualdez and everything that happened and the turn of events po with the congressman. With what happened nga po na ipapadetain nga po sana si Atty. Lopez lang po. Well, yes, na-detain naman siya. Panawagan na lang po siguro po, ma'am, sa mga congressmen po. Naka-detain naman siya kahapon hanggang ngayon. Naka-detain siya dyan sa taas. Hindi siya makaalis dyan. Kung gusto niya, diba? Kailangan pa niya nakabantay ang House of Representatives sa taas. In fact, she's not feeling well, but she's fully cooperating. Nagsasabi pa siya sa akin, mas mapapabilis ba ang pag-uwi ko sa Davao kung pupunta ako sa house sa Monday. At sinabi ko sa kanya, hindi ko masagot yan. Ang doktor lang ang makakasagot yan. Kung pwede kang pumunta sa Monday. Kasi gusto niyang matapos na siya, ma-discharge na siya, at umuwi na siya ng Davao. So, ma'am, do you think po that this is a ploy po for the elections now that it's coming up soon? Do you think that this is a strategy for the congressmen so that they will be able to win po? Well, I don't know how you will win with persecuting an ordinary government employee. So I don't know what kind of strategy is that. I don't know how you will win with that. But I know that congressmen receive money in exchange for hearings. And not one, not two members of the House of Representatives already admitted off the record. Pasensya na. Nangangailangan lang kami kasi election. Diba? So, yun. So, I think
kailangan natin magpahinga lahat kasi it was a very long day. I'm sure kung hindi kami natulog, hindi din kayo natulog kasi kami kayo ngayon. Yes. From Batasan to Personal, St. Luke's. Mga OFW po nakatutok sa inyo. Oo. Ay nako, alam mo, ang OFW, ang mga sektor na talaga unang-unang yumakap at tumanggap sa mga Duterte. Sila yung unang-unang sektor na united yung kanilang pagmamahal sa mga Duterte. Kaya napakalaki ng utang na loob namin sa VP, kami po ay nagpapasalamat sa panahon binigay mo sa lahat ng Last one na lang po. Picture na lang tayo lahat. Kailangan mo na rin po mag